medyo sumusobra na yung banat sa presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pupunta po yung presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Sa statement po ninyo na you are asking VP Sara to resign sa DepEd, can you explain to us po yung pong inyong mga sinabi at bakit niyo po sinabi po yun? Maraming salamat. Unang-una sa lahat, gusto ko munang linawin na hindi ko part ng meeting. Hindi ko po kilala si Presidente Bongbong Marcos, hindi ko po kilala si First Lady, at hindi ko rin po kilala o hindi ko rin malapit sa ating speaker. Diba? Para lang malinaw. At hindi ko po binoto si President Bongbong Marcos para po sa inyong kaalaman. Ako po ang nag-iisang aksyon demokratiko sa Kongreso. At hanggang ngayon, mananatili pa rin po ako na aksyon demokratiko. Pero, nung nakaraang halalan po, nagsalita na po yung taong bayan. Ang nakuha po ng ating presidente, 31 million na boto. The people have spoken. So sa akin kung paniniwala, tapos na ang eleksyon, it's time to move on. Dapat suportahan na po natin yung nanalo. At bilang parte po ng gobyerno, siyempre, ang ko po na magtagumpay po ang aming gobyerno. Dahil kaya naman po kami lahat nandito. Kaya naman po nino kami lahat binoto. Eh para maging matagumpay ang gobyerno. At inaasahan din ng taong bayan na may iaangat sila sa kanilang kinalalagyan. Yung po ang papel namin dito sa gobyerno. Ngayon, tinatanong po ninyo kung bakit po ako nagbigay ng komento. Sa akin pong paniniwala, medyo tama na. Medyo sumusobra na yung banat sa presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pupunta po yung presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So sa akin po paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, binabanatan po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang presidente sa ibang bansa. Pag pinahiya po natin ang presidente sa ibang bansa, ang napapahiya po hindi lamang pong presidente, pati po tayong mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para magtulong-tulong tayo para maiangat po natin ang ating bansa. Ngayon, bakit po sinasabi na dapat pong mag-resign ang ating vice-presidente? Binabanatan, ilang ulit na po binabanatan ng pamilya ng ating vice-presidente, ang ating presidente. At nakikita po natin, wala naman pong ginagawa ang ating vice-presidente. At may mga pagkakataon na umaatin pa po ang ating vice-presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. Habang siya naman po ay nag-e-enjoy bilang parte ng official family ng ating presidente. So paano po niya magagawa ang kanyang paksyon kung gano'n po ang panawagan ng kabilang kampo na umalis sa pwesto ang ating presidente? So ibig sabihin po, hindi sila naniniwala sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. So paano ba magiging parte ng official family? Paano ba magiging alter ego ng presidente kung hindi kayo naniniwala
sa ating presidente. Eh hindi naman po natin may kakaila. Wala naman po tayong nakikitang effort sa ating vice-presidente para tigilan ang kanyang pamilya sa ginagawa. So yun lang po ang sabi. Kulangan si VP Sara sa kanyang pag-manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin po sa mga kakulangan po niya sa kanyang trabaho? Well, meron kasi silang ginawang programa eh. Diba? Yung isang programa yung kung saan Team Biyernes well classy. Diba? Ano yung tawag doon yung yung Catch-up Friday. Diba? Maganda naman yung programa, maganda po yung layunin. Sabi nila, yung Catch-up Friday, mapasok ng mga estudyante. Tapos, ang gagawin ko ng mga estudyante, magbabasa. Pero, basically, pupunta pa rin sa eskwela para magbasa. Diba? Ngayon, ang tanong ko po, ano pong babasahin? Eh, kulang-kulang po tayo ng materialis. Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan, ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent na lang, o yung iba nag-aalaro lang ng cellphone, o kung ano-ano ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So sa akin po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung mga estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam po nila ginagawa naman yun sa private school eh. Pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Eh, yung mga ordinaryong textbook natin, kulang. Yung pakala mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layunin niyan is para ma-improve yung reading comprehension ng estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 76 po tayo, nasa laylayan po tayo. So sana, pinag-isipan po nila ng maigi itong programa. Hindi yung inilabas para may naipresenta sa media na meron po silang programa. Yung po yung isa. Pangalawa, until now, nandun pa rin yung tinatawag natin na yung online. Diba? So, sa akin pong paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iwanan. Bakit? Ba't ko po sinabi? Kasi online. So, ano ba magiging resulta? Kung minsan, gumagawa ko ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pa na minsan, kadalasan yung mga bata, dahil nasa bahay, distracted. Kasi nandun ka sa bahay, nakikita mo yung laruan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. So, tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin kayo, dahil mainit ang panahon, ayusin natin yung oras. Diba? Ng pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi mag-iisip lamang tayo ng programa para meron tayong press release na dyan. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga po sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng free hand kung ang ating Vice President ay magre-resign, mabibigyan na ang Presidente ng free hand para makapamili na ipapalit niya sa ating Vice President nang sa ganun talagang makapag-focus sa pagpapalit